Simulan na natin ang karanasan ni Emong. Panahon ng 1986, lugar ng Bundok Banahaw. Emong, nandito na si Mang Satur. Sige ama, upuin mo na muna siya dyan sa may balkonahe. Ihanda ko lang itong mga gamit namin bago magtungo sa Bundok Banahaw. Noon pa man ay deboto na itong si Emong na madalas nagtutungo sa Bundok Banahaw. Marami rin siyang mga kapanalig roon. Katulad na rin ng matandang si Mang Satur na matagal nang umakyat sa mahiwagang bundok ng Banahaw. Kaya naman hindi matatawaran ng karanasan nitong si Mang Satur na naging mas malapit kay Emong magmula nang magkapalagayan sila ng loob pagdating sa kanilang paniniwala. Nagtutulungan ng dalawa pagdating sa kumbate espiritual dahil ayon sa matandang si Mang Satur, gayon din kay Emong ay magkapatid umano sila. Hindi man sa pisikal kundi sa mundo ng espiritual na noon pa man ay magkasangganang nakikipaglaban sa kabilang dimensyon. Wika pa ni Emong habang daladala ang kanilang mga gamit upang ikonsagra sa ibabaw ng bundok dahil sa kinabukasan ay araw na ng Biyernes Santo. Magandang araw ho, Mang Satur. Ito na ho mga gamit natin. Mukhang kapansin-pansin ho yata ngayon ang pagdami ng mga deboto na umaakit sa bundok ng Banahaw. Abay, oo naman, Emong. Ubwit ka pa noon nang may mangilan-ngilan pa lamang na umakit sa bundok para doon ay magdasal at magtirik ng kandila. Subalit ngayon, abay dinadagsa na ang bundok na ito dahil sa dami ng mga milagrong nangyayari. Dahil ang Bundok Banahaw ay isang banal na bundok na kung saan ay dinadayo ng mga taong may iba't ibang uri ng gamit upang doon ay basbasan nila at kargahan ng positibong enerhiya na nanggagaling sa kalikasan, gayon din sa mga nagbabantay roon. Nga ho, Mang Satur. Dahil sa malapit lang naman ang bahay namin dito sa bundok, kitang-kita yung mga taong akyat panaog na may kanya-kanyang daladalang mga gamit. May napapansin pa nga akong nagliliwanag ng medalyon, suot-suot ng matandang babae. Kakaibang medalyong yun, marahil ay isa rin siyang manggagamot na gumaganap sa mundo ng espiritual. Alam mo, Emong, noong araw ay bumuo kami ng 7 sagrado. At ang 7 katauhang yon ay naging tagapagbantay ng bundok na ito, kabilang na ako roon. Subalit hindi maiiwasan sa samahan na magkakaroon ng sakim, katulad na lamang ng 12 apostol na nagmukhang pera si Judas upang ipagkalulo si Jesus sa mga kaaway. Kaya naman ang 7 tagapagbantay ay binuwag namin noon. Nagkanya-kanya kami ng mga lakad. Ang iba ay nagsipag-alis na sa bundok na ito. Ako na lamang ang natira upang ipagpatuloy ang aking misyon at nasimulan sa banal na bundok na ito. Kaya hindi mo maiiwasan sa akin na darating ang panahon kapag namayapa na ako sa mundong ito. Inihabilin ko sa aking mga mahal sa buhay na ilibing ang aking puntod sa ibabaw ng Bundok Banahaw. Isa ho kayo sa buhay na patunay na magmula pa noon hanggang ngayon ay hinilaan nyo ng buhay nyo sa bundok na ito. Hayaan nyo ho, Mang Satur. Tulad nga ho ng sinabi nyo sa akin, hindi man tayo magkapatid sa pisikal at magkalayo man ang agwat ng edad natin, pero magkapatid naman tayo sa espiritual. Hindi ko kayo iiwan tulad ng mga kasamahan ninyo noon. Mananatili ho ako sa inyo sa lahat ng gagawin nating laban. Maya-maya ay nagpaalam na si Emong sa kanyang asawang si Emma. Binaybay na nila ang daan patungo sa banal na bundok. Subalit sa kabila ng edad ni Mang Satur, ni hindi pa rin ito iniinda ang paglalakad. Kahit pa na may katarikan ng bundok na yon, wika pa ni Emong habang unti-unting nakakaramdam ng pagod, gayon din ang pagkahingal dahil sa tarik ng Bundok Banahaw. Pinapahangan nyo talaga ako, Mang Satur. Sa tagal nyo nang umaakit sa bundok na ito, ni hindi ko napapansin na umihingal kayo o napapagod. Ikaw nga ang tunay na deboto ng bundok na ito. Maaari ho bang magpahinga muna tayo? Nakakaramdam na rin ako ng pagod at medyo hinihingal na rin. Sige, Emong. Doon tayo sa lilim ng malaking punong yon. May kaibigan tayo roong kapre. Makisilong muna tayo sa kanyang tahanan. Panandalian nga silang naupo sa malalaking ugat. Maya-maya pa'y nakita ng matanda ang pag-usok ng puno. Nanduro ng naninigarilyong kapre. Tiningala iyon ni Mang Satur hanggang sa makita niya ang nananabakong kaibigang kapre. Sambit pang wika ni Mang Satur habang kinakausap ang mabuting nilalang. Kaibigan, makikisilong muna kami rito sa iyong tahanan. Tugong wika naman ng nilalang habang nakatingin sa kanilang dalawa.
Sige at makisilong kayo sa aking tahanan. Bukas ito sa mabubuting tulad ninyo. Maraming salamat sa iyo, kaibigan, at maraming salamat din sa pagbabantay sa kabundukang ito. Dahil patuloy na yumayabong ang mga puno, hindi ka umaalis para magbantay upang mapanatili ang kapayapaan ng banal na bundok na ito. Walang anuman, dahil ito ang aking misyon, ang unang baitang sa pagpasok ng banal na bundok. Dahil dito nagmumula ang pinto na kung may masamang pinaplano ang isang taong papasok, ibang daan ang ipapakita ko sa kanila upang maligaw sila sa banal na bundok. Dahil hindi nararapat roon ang taong may kasamaan para linisin lamang ang kanyang sarili at pagkatapos noon ay gumawa na naman ng kasamaan. Malaya ang sino mang makakapasok, subalit ang may mabubuting puso ang hindi maliligaw dahil may mga gabay na patuloy na naaatasan upang magbantay sa banal na bundok. Matapos makapagpahinga ng dalawa, muli na nilang binaybay ang makipot na daan upang magtungo kung saan umano bumaba ang mga anghel. At sa makalipas ng ilang minuto nilang paglalakad, muling nakita ni Emong ang isang matandang babae na kahit na nasa loob pa ng kanyang damit ang kanyang medalyon, ay kitang-kita yun ni Emong na nagliliwanag. Gayon din si Mang Satur na kagad naman nilang nilapitan ang matanda. Sambit na wika pa ni Emong habang patuloy itong tinatanong. Mawalang galang na ho. Napakalakas ho ng medalyon ninyo. Matagal na ho ba kayong deboto ng bundok Banahaw? Hindi naman, iyo. Nanggaling pa ako sa Kabisayaan at alam ko ang patungkol sa bundok na ito. Kaya naman ang nagkaroon ako ng pagkakataong maakyat ito sa tulong na rin ng aking mga kamag-anak. Hindi ako nagdalawang isip upang makita ang kabanalan ng bundok Banahaw. Kaya naman nandito ako ngayon at isa sa masayang taong nararamdaman ang kagandahan ng kalikasan. Gayon din ang napakaraming mga gabay na nananatiling nagbabantay at nakatingin sa atin. Iba't ibang uri ng mga bantay na hindi nakikita ng mga normal na tao. Patungkol naman dito sa aking medalyon, nagmula pa ito sa aking mga ninuno. At ang patuloy na nagpapakinang sa kanya ay ang walang humpay na mga dasal na ipinagpasa-pasa hanggang sa makarating sa akin. At dahil sa hindi rin ako nagpapabaya roon, nananatiling malakas ang medalyon na ang may mga bukas na ikatlong mata lamang ang makakakita. Tulad mo, iyo, at ng matanda mong kasama. Kaya ho pala bago kayo sa aking paningin, nanggaling pa ho pala kayo sa Kabisayaan. Marami rin ng magagaling na espiritista dyan. Isa rin sa mga iniidolo namin. Mas marami pa ho kayong matutuklasan sa bundok na ito. At kung kailangan nyo ang presensya namin, wag ho kayong mahihiyang kausapin kami rito. Maraming salamat, iyo. Sa katunayan ay marami akong nakakausap na mga elemento. Nakikipagkaibigan sila sa akin. Subalit hindi ko naman tinatanggap dahil sa dami na rin ng mga kaibigan ko roon sa tuwing manggagamot ako sa aming lugar na patuloy na gumagabay at umaalalay sa akin. Marami ho talaga rito. Lalo pat kitang-kitang medalyon ninyo. Nauhumaling ho sila sa liwanag niyan dahil ang karamihan hong nagbabantay rito ay mabubuti hong elemento. Bibihira hong nakakapasok rito mga itim dahil sa unang entrada pa lamang ng pintuan, maraming pagsubok na silang pagdadaanan. Tama ka roon. O sigit magtutungo muna kami roon sa banal na tubig. Paliligo ako upang mas lalong malinisan ang aking buong katawan at maibabad ko rin ang aking medalyon. Sa muling pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, unti-unti na nilang nakikita ang puting cross sa pinakatuktok ng bundok Banahaw kung saan lumapag ang mga anghel noon na pinaniniwala ang pinakabanal na parte ng bundok at doon sila madalas nagdarasal. Nandirito na tayo, Emo. Ilapag na natin ang ating mga gamit at magtirik tayo ng kandila sa paligid nito. Dito natin igugugol ang mahabang oras ng ating pagdarasal. Maraming nagmamasid sa ating mga bantay. Subalit nakangiti sila dahil kahit sila mismo ay sasagap ng enerhiya sa ating mga dasal upang manatili silang malakas para magpatuloy sa pagbabantay sa bundok Banahaw. Kagad na sinaayos ni Emong ang kanilang mga espiritual na gamit. Nagtirik ng maraming kandila. Maya-maya pa'y sinimulan na nila ang kanilang mga ritual. Nagpatuloy sa ilang oras nilang pagdarasal hanggang sa maya-maya pa. Bumuhos ang malakas na ulan. Subalit sa parteng kung saan sila nagdarasal
Ang nakapagtatakay ni hindi man lamang sila nababasa roon. Naanimoy tinatakpan sila ng isang malaking nilalang na naninirahan din mismo sa bundok na yon. Hanggang sa magsalita si Mang Sator matapos ang ilang oras nilang pagdarasal. Maraming salamat sa pagtakip ng iyong malaking palad. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Isa ka pa rin tunay na kaibigan. Salamat sa pagbabantay sa amin dito, kaibigang isang malaking nilalang. Ang tinutukoy ng matandang si Mang Sator ay ang isang higante. Higanteng may iisang mata. Iilan lang ang nakakakita sa kanya roon dahil sa mailap ang higanteng yun. Si Mang Sator at Emong, pati na rin ang 7 tagapagbantay noon na binuo ni Mang Sator. Sila lamang ang nakakakita ng higanteng yun. Mailap siya sa mga taong hindi niya pinagkakatiwalaan. Kaya naman sa tuwing kailangan niyo ni Mang Sator, lumalabas ito upang tulungan siya. Kahit sa pamamagitan lamang ng isip na kapag tinatawag ni Mang Sator ang pangalan ng higante, kagad itong lumalabas upang tulungan at gabayan sila. Hindi nyo na may tatanong kung gaano kataas ang nilalang na yon. Marahil ay hindi kayo maniniwala. 6 na palapag ng gusali. Ganoon siya kataas. Kaya naman may naglalakihan na rin siyang palad. Ngunit may nag-iisang malaking mata. Sige kaibigan, maaari ka na umalis. Uli ako nagpapasalamat sa iyo. Dahil sa hindi ka pa rin nagbabago't lagi kang tumutulong sa amin. Kinabukasan sa kanilang pagbaba sa bundok na yon, sakto namang may nangangailangan ng kanilang tulong. Nagtungo yun sa tahanan nila Emong, isang lalaki at isang babae. Inaapoy ng lagnat ang isa roon, habang ang isa naman ay may mahabang kalmot sa kanyang braso. Mang Emong, tulungan niyo po ko. Inaswang po kami kagabi dahil mayroon po akong maliit na sanggol sa aming tahanan at upang mapalaya siya sa ibabaw ng aming bubungan, lumabas ako ng tahanan na may daladalang itak. Nagbaka sakali ako na mapalaya siya ron, subalit nang makita ako naman ang kanyang pinunteriya. Kaya ito ngayon, may mahaba akong kalmot sa aking braso. Ang pagkakaalam ko po kasi, kapag nagkaroon ako ng ganito, maaari rin akong maging tulad niya. Kaya kung maaari lang po sana Mang Emong, kaagad niyo po akong magamot. Huwag kang matakot at masyadong mag-alala. Padali lang yan. Akong bahala sa'yo. Halika rito at maupo ka. Tatawagin natin ang nilalang na gumambala sa inyo. Mang Sator, ikaw na po sigurong bahala ron sa babaeng may lagnat. Sa tingin ko naiingkanto siya. Sige Emong, ako nang bahala sa pasyenteng yon. Nagpatuloy ang kanilang panggagamot hanggang sa tawagin ni Emong ang espiritu ng aswang. Pinapasok niya ito sa katawan ng kanyang pasyente at sa pamamagitan noon, kagad niya itong kinausap patungkol sa ginawa nito sa panggagambala sa tahanan ng kanyang pasyente. Anak ka naman ng, bakit ka nanduroon sa ibabaw ng tahanan ng taong ito? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang kunin yung sanggol? Nag-iwan ka pa ng baka sa taong ito. Mabuti na lamang at maaga siyang nagtungo sa akin. Dahil kung hindi, ang laway na inilagay mo sa sugat ay maaaring maging dahilan upang maging sunod-sunuran siya sa inyo. Yung bata lang ang kailangan ko. Nakialam pa ang lalaking yan, kaya maaaring gamitin ko rin siya upang lubusan kong makuha ang bata. Isa kang hangal, bilang magulang ng bata, ibubuhos niya ang kanyang buhay upang hindi lang ito mapahamak. Ganyan na ba talaga kayo? Lantaran na ang inyong pamimirwisyo? Paano na lamang kung wala kami? Sinong tutuligsa sa inyo? Mga kapulisan? O kasundaluhan na hindi nga sila naniniwala patungkol sa mga aswang. Kaya ang mga tulad lang din naming mga manggagamot ang may kakayanan na paslangin kayo. Alam mo kung sino ka man, hindi kita pakakawalan ngayon. Mararamdaman mo ang bagsik namin dahil ang mga dasal na papasok sa iyong espiritu ang unti-unting papatay sa iyo. Walang pagdadalawang isip na nagkarga ng usal itong si Emong. Iniihip niya yung direkta sa may noo, gayon din sa buong katawan ng pasyente. Maya-maya pa, naghihiyawang nilalang habang patuloy na nasasaktan na nagwiwika kay Emong nang. Aray ko, ang sakit. Napakainit. Para akong sinisilaban sa aking buong katawan. Nasusunog ako. Itigil mo na yan. Parang awa mo na. Hindi ko na sila muling gagambalain. Gayon din ang taong ito. Dahan-dahan kitang papaslangin ngayon dahil gusto kong iparamdam sa iyo kung gaano kasakit ang ginagawa ninyo sa inyong mga binibiktimang tao. Nagpatuloy ang pamarusang ginagawa ni Emong hanggang sa animoy maging lantang gulay ang nilalang na yon. Wika pa ng matandang Sator kay Emong. Paslangin mo na ang nilalang na yan, Emong, upang ni hindi na pamarisan pa ng iba
Dahil kung pakakawalan mo pa yan, sigurado kung uulit lamang yan sa kanyang gawain. Isang pamaslang na usal ang kagad na iginawad ni Emong. Paulit-ulit niya itong iginlit sa may leeg hanggang sa lubusang mawala ng hininga ang espiritong nasa loob ng katawan ng kanyang pasyente. Sabay tawag ni Emong ng espiritu ng tunay na nagmamay-ari ng katawan. Sambit pang wika nito sa muling pagbabalik sa kanyang wisyo. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Maayos naman po. Mas gumana yung katawan ko. Hindi po katulad kaninang sobrang bigat. Nakikita mo ba yung nilalang sa loob habang ginagamot kita? Opo, nakikita ko po siya at ang pangit ng kanyang itsura. Mayroon siyang pangil at galit na galit po siya. Subalit nung pinaparusahan niyo na siya, unti-unti po siyang nanghina hanggang sa dumilim ng paningin ko at hindi ko na po siya nakita. Ibig sabihin malakas ang espiritu mo dahil nakikita mo ang nangyayari sa loob. Yun nga lang wala kang sapat na proteksyon para protektahan ang iyong pisikal na katawan. Bibigyan kita ng pangontra, pati na rin ang iyong anak. Kumuha ng pulang ballpen at isang papel itong si Emong. Hinati-hati niya yun sa 4. Sabay sulat ng mga lihim na salita. Isa-isa niya yung itinupi. Ibinalot sa isang pulang tela. Saka muling ibinalot sa isang tape. Iniabot yun sa kanyang pasyente. Saka muling nagwika ng, "Itong isa para sa'yo at itong dalawa naman ay para sa iyong asawa at anak. At itong pang-4, isabit mo sa pintuan ng inyong tahanan. Niwala na ni isang manggagambala sa inyo. Pangalagaan nyo yan dahil ang mga salitang nakapalobre yan ay malakas na pangontra." Matapos ang kanilang panggagamot, may kumatok sa kanilang pintuan. Yun ay si Kapitan na nakikiusap sa dalawa upang makisali sa paligsahan na usong-uso pa noon sa kanilang lugar kapag dumarating ang kafiestahan. Sambit na wika pa ni Kapitan habang nagsasalita ng, Magandang araw sa inyo. "O Kapitan, naligaw yata kayo sa aming tahanan. Magpapagamuto ba kayo?" Hindi naman, Emong. Naparito ako para sa nalalapit nating kafestahan. Alam nyo naman siguro, di ba taon-taon meron tayong ginaganap sa may plaza? Yung patungkol sa subukan ng mga gamit, panganting-anting, o kung ano man ang meron kayo dyan. Dahil alam namin kilalang kilala kayo rito. Subalit na isang beses ay hindi pa kayo sumasali sa amin. Baka naman siguro sa pakiusap kong ito ay sumama na kayo at makisang-ayon. Pinsan lang naman para maipakita nyo lang yung gilas ng inyong mga gamit. Alam nyo, Kapitan, sa totoo lang hindi naman talaga dapat sinusubukan ng gamit. Dahil alam na ho yan ang tunay na nagmamay-ari. Sa katunayan nga ho kahit sa kapirasong papel lang kaya na naming magpakitang gilas na hindi ito basta-bastang mapuputukan ng baril. Dahil sa wala naman ho yun sa anting-anting, nasa malakas ho yung orasyon. Orasyon? Wala naman akong alam riyan. Kaya mas mainam nga na sumama kayo sa amin para naman makita ng mga tao rito kung gaano kayong dalawa kagaling. Sa dami na ng mga taong natulungan ninyo para gamutin dito sa ating barangay. Ang sa amin lang, makisali naman kayo kahit na ngayong taon lang. Yun lang naman ay pakiusap ko bilang inyong kapitan para magkaroon lang ng kasiyahan ng ating barangay. Dahil nung nagdaan wala ni isang pumasa sa mga gamit nila. Lahat nabutas ng bala. Alam ko naman na mapagpakumbaba kayong dalawa pero sa pagkakataong ito, pagbigyan nyo naman ako. Sa mga oras na yun ay tumugon si Mang Satur. Wika pa nito kay Kapitan Omar. Sige ho, Kapitan. Ilista niyo ho ang aming pangalan. Mang Satur, bakit naman ho pumayag kayo? Hayaan mo na, Emong. Sa tinagal-tagal din ng panahon, napaulit-ulit akong kinukulit patungkol riyan na kinakantsawan pang mahina ang aking mga gamit. Sige, sa pagkakataong ito, pagbibigyan ko ho ang inyong paanyaya, Kapitan. Matanda na ako at ilang taon na lang ang pamamalagi ko sa mundong ito. Ipakikita ko sa inyo ang tunay na gamit ni Mang Satur. Si Mang Satur talaga, oo. Pinatulan niyo pa ho ang mga yan. Hayaan mo na, Emong. Ngayon lang naman ito. At pagkatapos sigurado kong mananahimik na ang mga yan at hindi na tayo muling iimbitahan ni Kapitan. O ibig sabihin pati ikaw, Emong, sumasang-ayon ka na rin dahil sumang-ayon na si Mang Satur. Sige ho, Kapitan. Ilista niyo na ho ang pangalan namin ni Mang Satur patungkol dyan. Darating ho kami sa araw ng kafistahan. Ay nako, mabuti naman. Ang tagal-tagal ng panahon na inuungkat ko ang patungkol dyan. At paulit-ulit ko kayong iniimbitahan. Sa wakas at sumang-ayon din. Pagiging masaya ang kafestahan ngayon. Yun ay dahil sa inyong dalawa. O siya, sige, alis na ako. Pagtutungo pa ako sa ibang mga tahanan upang makisalang ibang may mga gamit. Makalipas ang ilang araw ay dumating na nga ang kafiestahan. Nagtungo ang dalawa sa may plaza kung saan gaganapin ang subukan. Nakapalibot ang mga tao roon. Lisensyado ang baril. Pati na rin ang kanilang gaganaping subukan.
Bulong-bulungan ng mga tao habang tuwang-tuwa nang makita si Mang Sator, gayon din si Emong. Ay salamat! Dito si Emong at si Mang Sator. Magandang laban to. Dito tayo makakakita ng mga kakaibang gamit. Siguradong hindi uubra ang mga baril na yan. Oo nga, at kahit ako mismo ay hangang-hanga sa mga yan. Isa rin ako sa naging pasyente nila. Kakaiba ang kanilang kaalaman. Hindi basta-basta. Ngayon pa nga lang kinikilabutan na ako sa mangyayari. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, dumating na nga ang oras ng subukan ng gamit. Sambit pang wika ng isang may angking angas roon habang siya ang unang maglalatag ng kanyang gamit at may taong babaril naman doon upang subukan kung gaano nga ba kabisa o maaaring tagusan ng bala ang kanyang ilalatag na agimat. O tumabi kayo riyan. Ang mga taong tagapanood, huwag kayong masyadong malapit dahil hindi tatagusan ng bala ang gamit kong ito. At maaaring tumalasik sa inyo ang punglo ng bala, kaya magsilayo kayo riyan. Malakas ang tiwala ng lalaking yun sa kanyang agimat at sa unang paglapag ng kanyang medalyon, tinutukan ng baril ng taong susubok at sa unang pagputok, nagsipagsigawan ng mga nanunood dahil nang kunin ng kanyang agimat, may butas ito na tinagusan ng bala. Ang yabang-yabang mo. Wala naman palang bisa yung agimat mo. Oo nga, malis ka na riyan. Panggulo ka lang eh. Subalit nagpasubok pa rin ang kanyang ikalawa at ikatlong gamit. Ngunit wala pa ring bisa yon. Nasira lang ang kanyang inaalagaang medalyon. Hanggang sa sunod-sunod na ang mga nagpasubok ng kanilang mga daladala. Walang paltos ang bumabaril. Dahil ang may tangan-tangan ng baril na panubok ay may malakas na panudla bilang pangontra sa mga mahihinang orasyon o medalyon. Ano ba yan? Di wala man lamang umobra. At ang natitira na lamang ay si Emong at si Mang Sator. Ano kaya sa tingin nyo? Tatagusan kaya ng bala ang mga gamit nila? Pero ano yung binubunot ni Mang Emong? Isang kapirasong papel? At parang wala namang nakasulat roon. Tingnan nga natin. Siguro yun ang ipapabaril niya. Nako, siguradong tatagusan yan. Ni wala man lamang orasyon na nakasulat. At anong magagawa ng kapirasong papel na yan? Ay nako, si Emong talaga, oo. Dapat yung medalyon ang inilagay niya. Napahiling ang may hawak ng baril na kahit siya mismo, ramdam na ramdam niya ang presensya ng kapirasong papel na yon na habang itinututok niya ang bakal, napakabigat nito na para bang hindi sumasang-ayon na tutukan ng baril ang papel na yon at nang paulit-ulit na kalabitin, niwala man lamang ni isang umalingaw-ngaw na putok hanggang sa magkaroon na lamang ng bara ng bala at muling paulit-ulit na ikinasa ang baril, sambit na wika pa ng sumusubok. Hindi kaya. Malakas ang orasyong ikinarga. Masisira lang ang baril kong ito at hindi umubra ang aking malakas na panudla. Malakas ang bisa ng mga orasyon ni Emong. Partida pa. Sa papel niya lang yun kinarga. Napahanga ang mga tao roon dahil sa simpleng papel na inilagay ni Emong, halos masira ang baril dahil sa paulit-ulit na pagkasa nito at pagbara ng balang hindi pumuputok. Grabe si Emong, no? Nakakamangha ang kaalaman niya. Samantalang yung mga nauna halos maubos na ang kanilang mga medalyon. Tapos si Emong, ni hindi man lamang nagaksaya ng kanyang medalyon at sa kapirasong papel ang ginamit niya. Ganyang kalakas yung si Emong. Sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Nakapagpagamot na ako sa kanya. Kakaiba talaga ang mga orasyon yan. Tingnan natin kung anong gagawin ni Mang Sator. Dahil tumanda na yan sa pagiging deboto at pag-akyat sa bundok Banahaw. Wala ni isang binunot na medalyon itong si Mang Sator o kahit na isang papel. Pinulot niya lang roon ang isang kapirasong maliit na sanga ng kahoy, sabay binulungan ng orasyon at inilagay sa harap ng sumusubok. Sambit na wika pa ng matanda habang umingiti ang mga tao na tinitingnan ng kanyang ginagawa. O bakit kayo natatawa? Kasi naman Mang Sator, bakit naman yung sanga ang pinulot nyo? Pwede rin naman tulad ng ginawa ni Emong. Yung kapirasong papel, bakit dyan sa sanga pa? Alam ninyo iho, hindi kami magpapasubok ng aming gamit. Dahil kami mismo, alam naming may bisa yon at matagal na panahon na namin yung inaalagaan. Iginagalang namin dahil nang galing pa yun sa aming mga ninuno. Bago pa yun natungo sa amin, may mga nauna pang nangalaga roon at matyagang nagkarga ng mga orasyon. Kaya bakit namin isusubok yun para lamang magpasikat sa inyo? Itong kapirasong sanga lamang ng kahoy ay sapat na dahil ang totoong bumubuhay sa mga bagay ay ang orasyon na matagal nang inilihim sa mga normal na tao. Orasyon ho? Ibig niyong sabihin kahit hindi medalyon, gumagana ang mga orasyon kapag ikinarga?
Tama ang tanong mo, iho. Kahit sa anumang bagay, dahil ang mga orasyon ay may buhay, ito ay mga lihim na salita. Nandito lamang kami ni Emong upang pagbigyan kayo dahil alam naming matagal na kayong naghihintay. Lalong-lalo na kay Kapitan Omar. Tingnan ninyo ang kapirasong sanga ng kahoy. Kapag tinamaan niya ng bala ng baril, ipagpapalit ko ang aking misyon at titigil na ako sa aking mga gampanin. Pinalapit ni Mang Satur ang sumusubok. Gamit ang malakas na panudla nito, itinutok ang kanyang baril sa sanga ng kapirasong kahoy. Paulit-ulit na pinaputukan hanggang sa maubos ang bala. Wika pa ng sumusubok nang maramdaman niyang kusang umiiwas ang bala sa sanga ng kahoy na yon. Grabe ang lakas ng liwas nito. Uot pinuputukan siya ng baril, subalit ang ikinargang orasyon ay liwas bala. Ni hindi tatamaan ng bala ang kahoy na yan. Kahit natagtarin pa natin ang putok, mag-aaksaya lang tayo ng bala rito. At sana nakontento ang mga tagapanood dahil hindi basta-basta ang kalaman ng dalawa. Si Emong at si Mang Satur ni hindi man lamang umubra ang aking panudla. Manghang-manghang mga taong nanonood. Simple lang ang aral na ipinakita ng dalawa. Hindi kinakailangang ipasubok ang sariling medalyon. Pabulong na wika pa ni Kapitan Omar kay Emong at Mang Satur. Uli ako nagpapasalamat sa inyo, Emong at Mang Satur, dahil pinagbigyan niyo ang kahilingan ng mga tao. Gayon din ang aking pakiusap. Emong, Satur, baka naman maaaring bigyan niyo ako ng isang agimat, yung pangkalahatan na magagamit ko bilang kapitan. Alam niyo naman sa politika, marami tayong kaahway. Yun naman pang proteksyon ko lang sa aking sarili. Mabibigyan niyo ba ako? Oo naman ho, Kapitan Omar. Yun nga lang ho, marami kayong dapat na iwasan upang mapangalagaan ho ang gamit na ibibigay namin sa inyo. Ano ba yon? Kailangan ho ay alisin nyo na ang pagiging sabongero ninyo. Gayon na rin ho ang pagiging babaero. Dahil marami hong bawal kapag may hawak ko kayong agimat. Kinakailangan nyo rin ho siyang pangalagaan. Para din ho yung nobya o asawa na kapag pinabayaan mo, kusang aalis at mawawala sa'yo. Ay, ganun ba yon? Siguro nga hindi karapat-dapat sa akin yan. O siya, Emong, at muli akong nagpapasalamat sa inyo at pinagbigyan nyo kami. Magtungo na lamang kayo sa aking tahanan mamaya. May kasiyahan tayo ron. At pagkatapos naman, dito naman sa ating plaza para sa kasiyahang gaganapin. Kahit papaano ay makapagsayaw man lamang tayo. Sige ho, Kapitan Omar, dadating ho kami. Lumabas na ang dalawa sa plaza. Binaybay ang daan patungo sa tahanan nila Emong. At habang naglalakad sila, wika ni Mang Satur patungkol kay Kapitan Omar. Si Kapitan Omar talaga, oo. Gustong magkaroon ng gamit pero ayaw namang iwan ang kanyang bisyo. Tumandang paurong itong si Kapitan Omar. Mas gugustuhin pang hindi mailigtas at maproteksyonan ang kanyang sarili. Magawa niya lamang ang kanyang bisyo. Ay nako. Ganun ho talaga, Mang Satur, dahil kinakailangan ng mahabang disiplina rito. Hindi tulad nating may mga tangan na nilinis muna ang ating mga sarili bago tayo lubusang pinagkalooban. Siya nga ho pala, Mang Satur, doon na ho kayo kumain sa aming tahanan. Wala naman ho kayong kasama sa tahanan ninyo, di ba? Dahil para na kayong ermitanyo na wala nang kasamang kapamilya sa inyong pamumuhay. Pabuti pa nga, Emong. Sigat doon ako diretso sa inyong tahanan para mamaya diretso na rin tayong magtungo sa tahanan nila Kapitan at sa plaza. Sa pagsapit ng dilim, kagad silang nagtungo sa tahanan nila Kapitan. Nagdaos ng kasiyahan doon hanggang sa maya-maya pa'y nagtungo na sa may plaza. May kakaiba silang napansin dahil ang pakiramdam ng dalawa. May nakikita silang kakaibang nilalang na nasa katawang tao, subalit may kakayanang magpalit ng anyo bilang nasa lahing aswang. Sambit pang wika ni Mang Satur habang nagsasalita ng, Sa lakas ng pakiramdam natin, Emong, alam kong hindi tayo nagkakamali na ang apat na lalaking yon na nakikipagsalamuha sa mga tao ay may itinatagong bertud sa kanilang katawan upang magpalit anyo bilang aswang. Matyaga natin sila dahil delikadong mga kabinataan at kadalagahang nandirito ngayon. Maaari silang mabiktima ng mga yan o gamitan ng hipnotismo para makuha ang kanilang bibiktimahin. Huwag ho kayong mag-alala, Mang Satur. Hindi ho sila lulubayan ng aking paningin. At sa tingin ko ang apat na yan dayo lamang. Maaaring nanggaling sa kabilang burol kung saan may bali-balitang may mga naninirahang aswang na roon. Maya-maya pa'y dumating si Kapitan Omar. Niyaya silang magtungo sa loob ng plaza upang makisiya sa mga taong nanduroon. Sambit na wika pa sa kanila habang may bitbit na alak ang punong barangay.
O Emong, Mang Satur, ano pa bang ginagawa ninyo rito? Sige na't pumasok na kayo ron sa gate. Wala na kayong bayad dyan sa entrance. Ako nang bahala sa inyo. Eto na ang alak na iinumin natin oh. Sige ho Kapitan, susunod na lang ho kami ni Mang Sator. Nagpapahangin lang ho kami rito. Sigurado kayo baka naman tumakas kayo. Dahil alam kong hindi naman kayo umiinom. Kahit na makiupo lang kayo roon. O kaya naman makisaya sa amin. Sige ho, Kapitan. Susunod na lamang ho kami riyan. Unahin nyo na ho ang inyong mga bisita at kaibigan. Nagpatuloy ang kasiyahang yun hanggang sa unti-unting lumalalim ang gabi. Patuloy pa rin nagmatsyag ang dalawa. Maya-maya pa'y napansin nila ang kakaibang kinikilos ng 4 na lalaki. May sinama silang 2 kadalagaan doon kasamang lumabas ng gate habang kapansin-pansin na wala sa sarili ang 2 babae. Kaagad na sinundan ni Emong at Mang Sator dahil alam nilang ginamitan niyo ng hipnotismo. At nang lubusang makalayo sa may plaza, nakarating sa masukal na damuhan, sambit na wika pa ng isang lalaki roon habang unti-unting nagbabago ng kanyang sarili gamit ang isang lana na nasa kanyang bewang. Paslangin na natin ang 2 yan. Sayang ang oras. Mas marami pa tayong mabibiktima roon. At habang may bisa pa ang hipnotismo ikinarga natin sa kanilang isipan. Ano ka ba? Atat ka namang kumain ngayon. Sandali lang. Gusto ko ipunin natin ang kanilang mga katawan upang dalahin sa ating mga kasamahan doon. Huwag kang masyadong sakim. Gusto mo lamang busugin ang iyong sarili at hindi mo iniisip ang iba pa nating mga kasamahan sa kabilang burol. Kitang-kita ni Emong at Sator ang 4 na nilalang na yon habang unti-unting nagbabago ng anyo at nangawakan na sa liig ang isang babae. Doon na nagsalita si Emong na pinipigilan ang masamang balak sa kanilang biktima. Itigil niyo yung masamang binabalak ninyo. Kanina pa namin kayong sinusubaybayan. Huwag ninyong paslangin ang 2 dalagang yan. Taga rito sila sa amin at hindi kami makapapayag na may mangyaring masama sa kanila. Kilala ko ang 2 yan. Si Mang Sator at Emong. Kanina pa pala kayong sumusubaybay sa amin. Subalit na hindi man lamang namin kayo naramdaman. Hindi ninyo mararamdaman ang aming presensya dahil may kakayanan kaming 2. na itago ang aming lakas. Bitawan ninyong 2 babae at bibigyan namin kayo ng pagkakataon na makalis. Subalit kung hindi ninyo gagawin yon, dito pa lang sa lugar na ito ay kaya na namin kayong paslangin. Tinatakot mo ba kami, Emong? Huwag mong pakialaman ang ginagawa namin. Dahil ito talaga ang layunin namin sa mundong ito. Ang pumaslang ng tao. Umalis na kayo dahil baka pati kayo ay gawin naming pagkain. Hindi namin kayo tinatakot. Totoo ang sinasabi namin sa inyo. At kaya naming sunugin ang inyong katawan sa pamamagitan lamang ng malalakas na orasyon. Nagbitaw ng orasyon si Emong. Ipinukuli yun sa 2 babae hanggang sa mawala ng bisa ang hipnotismo ng mga aswang. Nagsisigaw at kagad na pumalag sa gustong gawin ng mga nilalang. Sambit na wika pa ng 2 nang makita ang tunay na itsura ng 4 na yun. Sino kayo? Kayo ba yung kausap namin kanina? Bakit ganyan ang itsura nyo? Nakakatakot at ang baho ninyo. Kagad na kumaripas ng takbong patungo kay Emong. Nadapa pa roon ng isa na kamuntikan pang mabiktima ng isang nilalang. Sigaw na wika pa ni Emong. Sige, subukan mo siyang sunggaban. Mamamatay ka mismo sa iyong kinatatayuan. Ang mga pagkain natin na walang saysayang inilaan nating oras roon. Ano bang gagawin natin sa 2 yan? Paano nating muling mababawi ang 2 pagkain? Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Umalis na kayo rito. Binibigyan pa namin kayo ng isa pang pagkakataon. Subalit wag na kayong muling babalik sa lugar na ito dahil ito ay aming teritoryo. At kung magmamatigas kayo, hindi lang kayong 4 ang papaslangin namin. Pati na rin ang iba pa ninyong mga kasamahan sa kabilang burol na alam naming unti-unti kayong nagpaparami. Ano ang pipiliin ninyo? Paubos kayong lahat o umalis na kayong 4 dito? Nagmatigas ang isa roon sa kagustuhang mabawi ang kanilang pagkain. Tugong wika pa nito habang nagsasalita ng, ibalik ninyo sa amin ang 2, saka kami aalis at hindi na muling manggagambala. Pinaghirapan namin yan para sa kumakalam na sikmura ng aming mga kasamahan. Sige kunin nyo, yun ay kung tatagos kayong 2 sa amin ni Mang Sator. Mga iha, magtago kayo roon. Aatake ang mga ito at ayaw namin kayong mapahamak. Sige na at bilisan ninyo. 2 sa nilalang na yon ay walang takot na umatake kay Emong at Mang Sator gamit ang kanilang matatalim na pangil, gayon din ang kanilang kuko. Subalit ni hindi man lamang sila umubra kay Emong at Mang Sator dahil habang papalapit pa lamang sila
Paulit-ulit na silang bumabagsak sa lupa dahil sa mga lihim na salita na binibitawan ng dalawa sa pamamagitan ng hangin. Paano tayong makakalapit sa dalawang yan ni hindi umuobra ang ating kakayanan? Malalakas ang kanilang orasyon at unti-unti na tayong nasusugatan. Anong gagawin natin? Gusto niyo pa rin ba kaming subukan? Sige, magpatuloy kayo sa pagsugod. Hanggang sa lubusan kayong manghina, huwag ninyo kaming sisisihin dahil nagbigay na kami sa inyo ng babala. Subalit nagpatuloy pa rin ang pagsugod ng dalawang nilalang, pati na rin ang dalawa pa. Sabay-sabay na silang sumusugod kay Emong at Mang Sator. At nang lubusang manghina, inapakan ni Emong sa may dibdib ang isa roon. Muli pang wika nito habang itinututok ang kanyang daliri sa dibdib ng nilalang na yon. Matitigas talaga ang ulo ninyo sa kagustuhang malamnan ng inyong sikmura. Hayok na hayok kayo sa laman ng tao. Mang Sator, anong gagawin natin sa apat na ito? Huwag na natin silang pakawalan. Hayaan nating magalit ang iba pa nilang mga kasamahan sa kabilang burol. Dahil sa pagpaslang natin sa apat na ito, kung muli lang natin silang pakakawalan, wala ring saysay ang ating mga pakiusap. Uli silang babalik rito upang manggambala, gamitin ang karit ni kamatayan at ang espada ng Arkanghel upang itarak sa kanilang puso hanggang sa lubusan silang mamatay. Ang itinutok ni Emong sa dibdib ng nilalang na kanyang niyapakan ay ang espada ng Arkanghel na ipinapagamit sa kanya ng kalangitan sa pamamagitan ng pagtawag ng mga orasyon bilang pamaslang sa masasamang uri ng nilalang. Dahan-dahan niyong itinarak ni Emong hanggang sa mamatay ang dalawang nilalang na nasa kanyang harapan na nakabulagtas sa lupa. Tapos na ako rito, Mang Sator. Ikaw ba dyan? Kanina pa, Emong, ginamit ko ang karit ng kamatayan. Patawan mo ng orasyon upang masunog sila sa pagsikat ng araw. Mga abo na lamang ng kanilang katawan ang matitira rito. Parang bertod na hindi na nila muling mapakinabangan. Sa kanilang muling pagbalik sa plaza, kasama na nila roon ang dalawang babae. Subalit bago nila muling papasukin sa loob, may sinagawa silang orasyon na animoy walang pinagkaiba sa hipnotismo para tanggalin ang memorya ng dalawang babae kung paano silang nakita nito, gayon din ang apat na nilalang pati sa kanilang pagpaslang. Emong, halika rito. Kinakailangan nating alisin ang kanilang memorya patungkol sa mga nakita nila sa atin. Gayon din ang apat na aswang na yon dahil siguradong habang buhay nilang dadalhin ang takot kung hindi natin aalisin yon sa kanilang isipan. Kumuha ka ng 2 basong tubig at kargahan natin ang usal pangbura sa kanilang memorya upang ma-enjoy naman nila ang gabing ito nang wala silang nararamdamang takot. Kagad na kumuha ng maiinom na tubig si Emong, sabay na kinargahan ng orasyon at nang muli nilang tawagin ng dalawang dalaga. Wika pa ni Emong habang inaabot ang 2 basong tubig. Etong tubig, uminom na muna kayo dahil alam namin yung takot na naramdaman ninyo. At pagkatapos nyong mainom yan, pwede na kayong muling bumalik sa loob. Tandaan nyo itong sasabihin ko. Lahat ng mga nakita ninyo patungkol sa amin at sa apat na nilalang ay kalimutan nyo na sa inyong isipan. Dahil sa gabing ito, patuloy lang kayong magsasaya na para bang walang nangyari. Sabay inom ng tigis ang basong tubig ang 2 dalaga. Pagkatapos nga noon, muli na silang pumasok sa loob ng plaza. Animoy walang nangyari. Patuloy silang nagseroon hanggang sa makita sila ni Kapitan Omar may daladalang panyo na inilagay sa kanyang likuran. O Emong at Mang Sator, abay kanina ko pa kayong hinahanap rito. Bakit bigla na lamang kayong nawala? Saan ba kayo nagpunta? Ihingi sana ako ng tulong ninyo dahil kanina pang may hinahanap ng 2 dalaga yung mga magulang rito. Nawawala raw yung kanilang anak. Aba hindi ko naman makita sa dami ng tao. May pinuntahan lang ho kami ni Mang Sator, Kapitan. Sino ho bang 2 babaeng tinutukoy ninyo? Abay ang dalagang si Madel, pati na rin si Elena. Kanina pa nga kaming ikot ng ikot rito. Pati na rin ang mga tauhan kong tanod. Basang-basa na ng pawis ang likod ko. Kaya naglagay na ako rito ng panyo. Si Madel at Elena ho, andoon na ho sila sa loob ng plaza. Ayun ho, nakikipagsayawan pa. Abay oo nga, bakit nagkaganoon? Samantalang ilang oras din kami naghanap rito. Nakaabot pa nga kami roon sa kabilang ibayong yon. Nagbaka sakali na baka may pinuntahan lang. Oo nga ano. O sige Emong at Mang Sator, pagtutungo muna ako sa mga magulang ng mga dalagang yan. Abay kung saan-saan yata nagpupunta. Hirap na kami sa kakahanap sa kanila nandiriya na pala sa loob ng plaza. Kinabukasan, muling binalikan ni Emong at Mang Sator ang lugar kung saan nila iniwan ang bangkay ng 4 na aswang.
Nakita nilang nanduroon ang mga abo. Subalit may mga bagong yapak silang napansin doon. Marahil ay alam na ng kanilang mga kasamahan kung ano ang nangyari sa apat na yon. Wika pa ni Mang Sator. Emong, nagambala na natin ang kanilang pugad. Sigurado kung galit na ang mga yon. At hahanap lamang yon ng tiyempo kung paano silang aatake sa atin. Mag-iingat ka pa rin, Emong, dahil tusong mga yan. Kung hindi nila tayo kaya, maaaring sa pamilya natin sila gumante. Kaya wag na wag mong kalilimutang bigyan ng pangontra ang iyong anak. Gayon na rin ang iyong asawa upang makaiwas sila sa paghihigante ng mga aswang na yan. Hihintayin ko ang kanilang paghihiganti. Subalit ihanda rin nila ang kanilang mga sarili. Dahil kapag nalaman ko kung saan sila nagpupugad, uubusin ko sila, Mang Sator. Wag na wag nilang kakantihin ang aking pamilya. Dahil kung magkagayon, wala akong ititira sa kanila kahit na isa. Kinabukasan ay may taong natungo sa kanilang tahanan. Nais nitong magpatawas o magpagamot kay Emong. Subalit sa pagdating nito roon, abala si Emong sa pagsisibak ng kahoy. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang likuran, sabay nagwika sa kanya ng, Emong, maaari mo ba akong gamutin? "O Mang Tomas, mukhang namumutla na ho yata kayo." "Oo naman ho, tara ho ron sa loob ng aking tahanan." At sa pagpasok sa loob ng tahanan, kagad na tiningnan nitong si Mang Tomas at sa pamamagitan ng pagtatawas, nakita ni Emong kung anong gumagambala sa kanyang pasyente. Muli niya pa itong tinanong kung anong nangyayari sa matanda. Tugong wika naman sa kanya habang nagsasalita ng, Alam mo, Emong, sa umaga hanggang tanghali ay maayos naman ang pakiramdam ko. Subalit kapag dumarating ng hapon, doon ako parang patuloy na nanghihina at nilalagnat. Samantalang noon ay hindi naman ganito ang pakiramdam ko. Kahit na nga ba nagkakaedad na ako normal pa rin sa akin ang makapaghanap buhay sa aming bukid. Samantalang ngayon, bigla-bigla na lamang na tumataas ang lagnat ko kapag gabi. At parang may umaaligid sa aming tahanan. Paulit-ulit na may humuhuning ibon na hindi naman namin makita ng asawa ko. "Tama ho kayo sa napapansin, Mang Tomas, dahil ang gumagambala ho sa inyo ay isang aswang. May hinakaaway ho ba kayo? O nakasama ang loob na kakilala o kaya naman ay katrabaho sa bukid?" Sandali lamang at iisipin ko. Naalala ko na, doon sa aking sinasakang bukid, mayroong naninirahan doon na itinayo niyang tahanang barong-barong. Nakiusap sa akin noon na kung maaari raw ay makitayo siya ng kanyang tahanan dahil sa wala silang sariling lupa. May kasama siyang asawa pero wala silang anak. Pumayag naman ako dahil naawa ko sa kanya at nang makatayo na nga siya ng kanyang barong-barong na tahanan, nakinuha lamang rin ang kanyang kagamitan sa paligid ng aking lupa dahil sa awa ko upang mabigyan na rin ng hanap buhay. Sila na ang pinagbantay ko roon at pinapatulong ko sa tuwing aani ako ng aking mga pananim. Binabayaran ko siya upang kahit papano'y makabili man lamang ng kanilang pagkain. Subalit dumating ang araw na ang ilang mga pananim ko roon ay unti-unting nauubos, samantalang tandang-tanda ko kung gaano karami ang aking mga pananim at inaani. Wala naman akong ibang pinagkatiwalaan kung di siya, at nang kumprontahin ko nga ang lalaking yon, pati na rin ang kanyang asawa, abay sila pa ang nagalit sa akin. Nalilisik ang mga mata at binantaan pa ako na gabi-gabi raw umano ay dadalawin niya ako. Hindi ko naman maunawaan na paano kung dadalawin ng taong yon hanggang sa wala na akong nagawa kung di paalisin sila sa aking lupa. Wala na rin naman galit na sila sa akin. Ako na yung nagbagandang loob, ako pa yung ninakawan. Kaya simula noon hindi ko na nakita ang lalaking yon pati na rin ang kanyang asawa. Yun lang naman ang nakaalitan ko, wala nang iba. Mang Tomas, ang tao ho na pinatira ninyo sa inyong lupa ay nasa lahi ho ng mga aswang. At kung hindi ako nagkakamali, sa nakikita ko ho rito sa tawas, may mahaba ho siyang buhok at matipunong pangangatawan. Ayun na nga, tama ang sinasabi mo. Ano bang gagawin natin upang tigilan niya ang ginagawa niya sa akin? Hirap na ako. Hindi na ako makatulog ng maayos sa gabi dahil sa paulit-ulit na pagtaas ng aking lagnat. Ipikit niyo ang inyong mata, Mang Tomas. Tatawagin ko ang nilalang na yon upang papasukin sa loob ng inyong katawan. Sige iho, ikaw na ang bahala sa akin. Gusto ko pang gumaling. Nagbitaw ng mga usal na panawag itong si Emong at sa unang pagtawag niya pa lang sa espiritong nanggagambala, kagad itong pumasok sa katawan ni Mang Tomas. Sambit pang wika sa kanya nito habang nanggagalaiti sa galit.
Ikaw si Emong ang pumapaslang ng mga tulad namin. Ilan sa aking mga kasamahan ang pinaslang mo, Emong. Pagpapayaran mo ang lahat ng yon. Galit na galit sa'yo ang aming pinuno. Tugon pa ni Emong sa sinabi ng nilalang. Dapat lang kayong paslangin dahil ang mga tulad ninyo ay hindi dapat nabubuhay sa mundong ito. Doon kayo sa impyerno upang magsama-sama ang mga tulad ninyong masasama. At habang nasa kalagitnaan ng panggagamot si Emong, dumating si Mang Sator habang nagsasalita ng, "Magandang araw sa iyo, Emong. May pasyente ka pala." "Sige ho, pasok Mang Sator." "Oo, kani-kanina lang ho ito. Aswang na naman nga ang gumagambala eh." "Aba, mukhang hindi talaga sila nagpapapigil ngayon. Gusto yata nilang maubos sila ng lubusan. Kailangan mo ba ng tulong ko riyan?" "Sige ho, Mang Sator. Paglaruan ho natin ang isang ito. Pero ang nais ko ay pakawalan din natin." "Bakit papakakawalan kung pwede na nating paslangin?" "Ang nais ko Mang Sator ay makabot sa kanilang mga kasama ang patungkulo sa aking mensahe na kung hindi pa rin sila titigil, tayo nang tutungo kung saan sila nagtatago." "Sige Emong, ikaw ang bahala. Sabay nating parusahan ang isang yan upang iparamdam sa kanya na may mga taong tulad natin na kayang-kaya silang labanan." Kanya-kanyang karga ng usal ng pagpapasakit. "Etong sa'yo. Ano ka ngayon? Nakikita mo na ba ang kaibahan natin? Mga pasaway na aswang. Wala na kayong ginawa kung di manggambala ng mga normal na tao." "Ano, kaya mo pa ba? Meron pa akong ipaparamdam sa'yo upang bago kita pakawalan ay magkaroon ka ng malaking marka dyan mismo sa iyong muka." "Ano yung nagliliwanag na yan? Ilayo mo yan sa aking muka." Ang espada ng Ilog Banahaw, pinagsama-samang lakas ng mga diwatang tagapagbantay para makahiwa ng kahit na anumang uri ng nilalang na nagmula sa kaliwa. "Aray ko, gumuguhit sa aking muka ang espadang yan. Anong ginagawa mo? Paslangin mo na lamang ako." Isang mahabang marka sa muka ng nilalang ang iniwang yun ni Emong na sa pamamagitan ng kanyang espiritu magkakaroon din ng sariling marka ang kanyang pisikal na katawan dahil sa pagtagos ng talim ng espada ng mga diwata. Hanggang sa animoy maging lantang gulay ang nilalang na kagad namang pinakawala ni Emong. Wika pa nga niya roon habang binubulungan bago ito lubusang pakawalan. "Sabihin mo sa pinuno ninyo, magtutungo kami mismo sa inyong pinagpupugaran dahil sa walang humpay na rin ang panggagambala ninyo." "Sige, layas." At sa muling pagbabalik sa ulirat ng kanyang pasyente, hinang-hina itong humingi ng tubig. Pagtatanong na wika pa ng matanda kay Emong. "Magaling na ba ako, Emong? Anong nangyari? Pinaslang mo na ba yung aswang?" Mang Tomas, pinakawalan ko siya pero hindi ka na ho niya mababalikan. Magbibigay ho ko sa inyo ng pangontra ni hindi na ho yun makakalapit sa inyo at yung sakit niyo ho tuwing hapon, mawawala na ho yan." "Pabuti naman kung gayon, Emong. Pero bakit hindi mo pa siya pinaslang? Para naman kako kahit papano mas kampante akong matulog ng gabi nang wala nang manggagambala sa akin." "Huwag niyo nang isipin yun, Mang Tomas. Tulad doon ang sinabi ko sa inyo, ni hindi na ho siya makakalapit. Ito ang pangontra. Huwag niyo hong kalimutan na palaging dalahin yan." "Maraming salamat, Emong. Ito nga pala ang bayad sa panggagamot mo sa akin. Naabala patuloy kita sa iyong ginagawa." "Naku, Mang Tomas, itabi niyo na lang ho ang perang yan dahil meron din naman ho kong hanap buhay na nagbibigay ho ng pang-araw-araw para sa aking pamilya." "Sigurado ka ba?" "Oo, Mang Tomas. Hindi ho talaga ako tumatanggap ng bayad." "Sige na ho. Isa kang ang tunay na manggagamot. Hayaan mo't magdadala na lamang ako rito ng prutas para kahit papano naman makabawi ako sa iyo." At nang makalis na nga ang kanyang pasyente sa kanyang tahanan, wika ni Mang Sator kay Emong habang naghahanda ng 2 kandila para sa kanilang sabay na pagdarasal matapos ang kanilang gamutan. "Emong, inihanda ko na ang altar. Halika na rito. Mamaya mo na muling balikan ang sinisibak mong kahoy. Kinakailangan nating magdasal upang pakainin ng mga lihim na salita ang ating katawan, gayon din ang ating mga gamit." 1 oras din ang nakalipas. Mahabang pagdarasal ang ginawa ng dalawa. Sabay ihip sa kanilang buong katawan na lahat ng mga dasal na kanilang inusal ay nagsilbing proteksyon o kalasag sa kahit na anumang uring makakaliwang atake. Maya-maya pa'y kinausap ni Emong ang kanyang kaibigang tikbalang sa labas ng kanilang tahanan upang utusan nitong hanapin kung nasa saan ang pinagpupugaran ng mga aswang.
Tugon pa ng kanyang kaibigang tikbalang. Masusunod ang iyong utos, Emong. Madali lang para sa akin yon. Maya-maya lang sa aking pagbabalik, ibibigay ko na sa iyo ang impormasyon kung saan sila nagtatago. Salamat kaibigang tikbalang. Kailangan ng tuldukan ng kasama nila. Dumadami na rin ang kanilang nabibiktima rito. Sige, taasahan kong impormasyon. Paghihintay kami ni Mang Sator. Makalipas lamang ang ilang oras na paghihintay, hindi pa natatapos ang kanyang sinisibak na kahoy. Muli nang bumalik ang tikbalang sa kanya upang sabihin kung saan nagtatago ang mga aswang. Kaibigan, saan sila nagtatago? Emong, sa bundok kung saan may 2 sungay na kinatatakutan ng mga manlalakbay. Kung nakikita mo ang likod ng bundok Banahaw, mayroon pang isang malaking bundok riyan. Marami ng mga taong sumubok na akyatin yon, subalit hindi na sila nakabalik. Doon nagtatago ang mga aswang na hinahanap mo. Maraming salamat kaibigan, maasahan ka talaga. Kung may tinatawag na banal na bundok Banahaw, mayroong ding tinatawag na Devil's Mountain, kung saan naninirahan ng masasamang elemento. Na ayon pa sa usap-usapan noon, marami ng mga taong nawawala. Kahit na noon pa man, mga taong sumusubok na akyatin ang bundok na yon. Subalit bigo silang muling makabalik dahil sa mga naninirahan doon na kampo ng makakaliwang kaalaman. Tinatawag itong bundok Cristobal o Devil's Mountain at meron ding naninirahang malaking nilalang na tinatawag na Tumao. Malalaking bakas ng paa at kalaban niyo ng isang malaking nilalang din na nagbabantay sa bundok Banahaw. Subalit ang layunin lamang doon nila Emong ay ang pagtatago ng mga aswang sa bundok Cristobal upang gamiting lungga para sa kanilang mga binibiktima. Wika pa ni Mang Sator nang marinig ang usapan ng dalawa patungkol sa mga aswang. Ngayong alam na natin kung saan sila nagtatago, Emong, huwag na nating patagalin. Alam naman nating delikado ang bundok na yon. Subalit para sa ating may kaalaman, kaya nating makaakyat roon at makababa. Maraming hahadlang, ngunit hindi sila uobra sa atin. Dahil protektado tayo ng liwanag. Anong araw ang nais mo, Emong? Sabihin mo lang sa akin at kaagad nating babaktasin ang daan patungo sa bundok ng Cristobal. Kaagad ding pinagplanuhan ng dalawa. Araw umano ng Martes, simula umaga'y maglalakbay na silang patungo roon dahil sa may kalayuan din ng nasabing burol. Hanggang sa dumating ang araw na kanilang pinakahihintay, ang kanilang paglalakbay patungo sa bundok ng Cristobal. Makakapag-ensayo na naman ako, Emong. Mas gugustuhin ko ang ganitong paglalakbay kaysa palaging nasa loob ng tahanan ng gagamot. Dito ay mas lalo kong naiensayo ang aking sarili, ang aking isipan at katawan. At pagdating natin sa ibaba ng bundok na yon, pagmasdan mo, Emong, kung gaano kalaki ang kaibahan ng bundok Banahaw sa bundok ng Cristobal. Makikita mo yan sa iyong ikatlong mata dahil nakapaligid doon ng mga itim na engkanto. Masasama sila, subukan nilang harangan tayo. Makikita nila ang hinahanap nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, maraming mga tahanan din ang kanilang nadaanan. At sa pagsapit ng hapon, nang papalapit na sila sa nasabing bundok, may 3 magsasaka silang nakausap. Pinagbabawalan sila nito na huwag nang akyatin ang bundok na yon dahil napakadelikado. Hindi lang Pilipino ang nawala, pati na rin umano ang ibang mga lahi dahil na rin sa tigas ng kanilang ulo sa kagustuhang akyatin ang misteryosong bundok. Wika pa ng isang Ginoo habang kausap ni Mang Sator. Papahapon na ho, huwag nyo na akyatin ang bundok na yan. Ako na mismo nakikiusap sa inyo. Napakadelikado. Kami nga rito sa tuwing sasapit ng hapon. Yung tipong didilim pa lamang ang paligid, sarado ng aming mga tahanan. Dahil may mga engkanto riyan na nanggagambala rin mismo sa aming mga tahanan. Tingnan nyo nga ho ang mga pintuan ng mga tahanan namin dito. May mga malalaking cross. Para ho yan sa kanila. Huwag nyo kami alalahanin. Iba kami sa mga umakyat sa bundok na yan. Alam kong napakadelikado. Subalit isa ko sa buhay na patunay na naakyat ko na ang bundok na yan. Bata pa ako noon. Alam kong maraming naninirahang masasamang engkanto. Pati na rin ang higanting may sungay. At maliban pa roon, ang mga aswang na nagpupugad sa bundok na yan ay patuloy pang dumarami. Sigurado ho kayo? Siguradong sigurado. Kaya huwag kang mag-alala, iho. Babalik kaming 2 ng buhay. Ipinapangako ko yan. At nang lubusan na nga silang makalapit sa nasabing bundok, kitang-kita ni Emong
ang mga nagkikislapang mga mata ng mga engkanto. Nakapaligid sila roon. Inilabas ni Emong ang kanyang espadang espiritual na ibinigay ng mga diwata. Nagliliwanag ito't kumikinang at sa pangunguna ng matandang si Mang Sator, ang mga nagtatangkang engkantong humarang ay kagad nitong pinapaslang sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay na may nagliliwanag na apoy. Sige, umarang pa kayo sa aming daraanan. Uubusin namin kayo kung hindi nyo kami pagbibigyang makaraan dito. Hanggang sa isa-isang nagsipagawian sa kanilang daan dahil sa hindi nila kaya ang presensya ng dalawa. Inabutan na sila ng dilim sa kanilang paglalakbay. Hanggang sa makaramdam ng pagkauhaw si Emong. Napansin nito ang isang maliit na balon. Subalit nang akmang iinom na siya roon, pinigilan siya ni Mang Sator nang ipakita kay Emong kung ano ang nilalaman ng balon. Sandali lamang, Emong. Isang patibong ang balon na yan. Nandirito pa rin pala yan. Sa tinagal-tagal ng panahon, nakamunti ka na rin akong mabiktima. Tingnan mo ang laman. Hindi yan tubig, kundi ang isang itim na lason na kung maiinom mo, Emong, maaaring maparalisa ang buong mong katawan at dahil doon, ang mga mapansamantalang elemento ang lalapit sa iyo upang kunin ka at paslangin sa bundok na ito. Tama ho kayo, Mang Sator. Isa nga ho itong kulay itim na lason. Mabuti na lamang at kasama kita at napapansin ko na rin ang mga elementong naghihintay kung anong mangyayari sa akin kapag ininom kong tubig na ito. Konting tiis na lamang, Emong. Naubos na ang daladala nating tubig at ang pag-asa na lamang natin sa bundok na ito ay isang malakas na ulan. Mahirap magtiwala sa kahit na anumang nandirito sa bundok na ito dahil sa napakadelikado, iba't ibang uri ng mga patibong na may lason. Halika na't malapit na tayo sa ating hinahanap. Sa muli nilang paglalakbay, nakaramdam sila ng malakas na lindol. Panandali ang humawak sa malalaking puno. Maya-maya pa'y huminto rin. Walang ibang may gawa ng malakas na lindol na yon, kundi ang isang malaking nilalang na may dalawang sungay na naghahari sa bundok Cristobal. Nagulat si Emong nang biglang may malaking muka ang humarang sa kanila. Subalit hindi nagpatinag ang matandang si Mang Sator. Wika pa nito roon habang nagsasalita ng, Umalis ka sa aming daan. Alam kong ikaw ang hari sa bundok na ito. Subalit hindi ikaw ang aming pakay. Kung di ang masasamang aswang na naninirahan sa iyong bundok. Wala kaming intensyon na kalabanin ka. Subalit kung susubukan mo kami, mapipilitan kaming makipaglaban sa iyo. Nakikita mo naman siguro kung anong uri ng mga gabay ang nasa aming likuran. At ang nagliliwanag na nagmumula sa langit, kayang-kaya ka naming paslangin kahit na gaano ka pa kalaki. At sa ikalawang beses na paglindol, kaagad na nawala sa kanilang harapan ng malaking higante. Ibig sabihin lamang noon, binigyan sila ng pahintulot na lubusang pasukin ang bundok. Muling ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating malapit sa kuta ng mga aswang. Nandito na tayo, Emong. Ito na ang simula ng ating pag-iensayo. Ito ang iyong unang pagkakataon na maakyat ang bundok na ito. Hindi na makikialam ang higanting yon. Kaya nasa mga kamay na natin ang buhay ng mga aswang na yan. Sa unang kubong kagad nilang nilapitan, dalawang nilalang ang kagad nilang nasilip sa may dingding, abala sa pagkain na kung anumang uri ng karne habang may masangsang na amoy na nanggagaling roon. Wika pa ni Emong, Ako nang bahala rito, Mang Sator. Ikaw na ron sa kabila. Walang pagdadalawang isip na pinaslang yun ni Emong gamit ang espiritual na espada ang ipinagkaloob sa kanya. Kagad niya yung itinarak sa dibdib at iniwang nakabulagta sa loob ng kubo. Maya-maya pa hanggang sa may makapansin sa kanila ng isang tagapagbantay na aswang mula sa likuran. May mga bisita rito. Magsipaglabas kayo. Iniisa-isa nila tayo. Mabibilis na nagsipaganda ang mga ito na tungo sa gitna ng tahanan si Mang Sator at Emong. At nang makita sila ng pinuno, kagad silang pinaligiran habang nagsasalita kay Emong nang, Ang lalakas ng loob ninyo. Ito ang pinakadelikadong bundok. Subalit natungo pa rin kayo rito upang paslangin kami. Ikaw, Emong, ang tinutukoy ng aking kapatid. Nakikita mo ba ang kanyang muka? Ang tandang iniwan mo. Kaya hindi ka na muling makakababa sa bundok, Cristobal. Kapatid mo pala siya. Nararapat lamang yan sa kanya. Makinig kayong lahat. 20 ng inyong kasamaan. Naparito kami upang isa-isahin kayo. At ipinangako namin sa aming sarili na hindi kami bababa ng bundok na ito hanggat hindi namin kayo nauubos. Ano?
kami pang tinatakot mo sa aming teritoryo. Isa kang lapastangan. Hindi namin kayo tinatakot. Totoong sinasabi namin sa inyo. Kaya kung sino man ang gustong mauna, sumugod kayo sa amin dahil nakahanda kami sa kahit na anumang uri ng inyong pag-atake. Sukurin ang dalawang yan at huwag kayong magalinlangan na paslangin sila. Ibigay sa akin ang kanilang ulo bilang regalo. 5 sa mga ito ang kagad na sumugod sa dalawa. Subalit dahil sa handa sila, nakargado ng iba't ibang uri ng mga usal sa katawan, ang matatalim na kalmot at kagat ng pangil ay hindi umuubras sa kanilang mga kabal. Dumudulas lang ang mga ito. Kaya sabay na pinapaslang ni Emong at Mang Sator ang mga nilalang na walang takot na sumusugod sa kanilang dalawa. Sino pang lalapit? Dahil kung hindi kayo susugod sa amin, kami ang lalapit sa inyo. Huwag kayong matakot. Sugurin sila at mas damihan ninyo ang inyong puwersa. May kahinaan din ang dalawang yan. Sa pagdami ng mga sumusugot, mas dumadami rin ang nababawas sa kanila hanggang sa huminto ang mga ito. Subalit si Emong at Mang Sator ang kusang lumalapit sa mga nilalang hanggang sa unti-unting malipol na ang natira ay ang kanilang pinuno. Inubos niyo na ang aking mga alagad. Hindi ko kayo mapapatawad. Sa aking mga kamay ko kayo papanaw. Emong, ikaw na ang bahala sa pinunong yan. Kinakailangang wala ni isang matira sa kanila. Lalong-lalo na ang pinakaugat ng lahat ng ito. Ako nang bahala sa kanya, Mang Sator. At hindi ako magpapakita ng awa sa nilalang na yan dahil sa napakaitim ng kanyang budi na bumabalot sa kanyang buong katawan. Si Emong ang unang sumugod sa nilalang, ngunit nagulat siya sa nangyari dahil sa bigla yung nawala at sumuli niyang paglingon sa kanyang likuran. Nanduro na ito, sabay kalmot sa kanyang muka at paulit-ulit na pagsunggab sa kanyang leeg. Subalit ni isang galos ay walang tumagos sa kanyang proteksyon. Tapos ka na ba? Pasensya ka na. Dahil pinaghandaan namin kayo, hindi kami magtutungo rito upang magpakamatay. Tanggapin mo ang matalim na espiritual na espada ng mga diwata. Bumulagta sa lupa ang nilalang na yon at sa ikalawang pagkakataon na muling itatarak ni Emong ang espadang espiritual, muling wika pa nito sa kanya habang naghihingalo na nagsasalita ng Ang espada ng mga diwata sa banal na bundok, Banahaw. Okay mga kaywaga, ang ganda ng kwentong ito. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Emong. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaywaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan, pati na rin ang bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaywaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.